Sinuspindi na ni Pangulong Bongbong Marcos ang excise tax, pero para lang sa LPG at kerosene. Wala pang anunsyo kung ipatutupad din ito sa diesel at gasolina dahil marami pa umanong kailangang isaalang-alang. Sa gitna niya, nag-jumping jack at jogging pa ang Pangulo para muling igiit na mabuti ang kalusugan, sabay hamon sa mga nagsasabing may sakit siya. Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Mel, Emil, Vicky, nagpatawag nga ng isang biglaang press conference si Pangulong Bongbong Marcos ngayong hapon dito sa Malacanang. Maliban sa isang mahalagang anunsyo kaugnay sa excise tax, pinakitaan din tayo ng Pangulo ng konting exercise. Nag-jumping jacks pa ang Pangulo ilang sandali bago pumasok sa briefing room para sa ipinatawag niyang biglaang press conference sa Malacanang. Bagay na inulit pa niya pagpasok sa briefing room na sinundan ng hamon sa mga nagsasabing may sakit siya. So this is been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ha? Ngayon alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya't huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. Ginawa ito ng Pangulo kasunod ang pagkalat ng mga post sa social media nitong nakaraang linggo na may malubha siyang sakit. Katunayan matapos daw magkaroon ng diverticulitis nitong Enero, tuloy-tuloy na raw ang pagbuti ng kanyang kalusugan at hindi na raw muling na-ospital mula noon. Tuloy-tuloy na rin daw ang kanyang exercise pero may iniinom lang na maintenance. I have, two. One for gout, which is lopurinol. Mga nasa lahi namin mga Ilocano, magka-gout eh. And the other is for high blood pressure, for hypertension. Those are the only two medicines that I take. Pero ang tunay na pake ng Pangulo sa press conference ay para i-anunsyo ang kanyang paunang pasya tungkol sa excise tax sa petrolyo. Yun nga lang, para sa LPG at kerosene pa lang. So sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ang katumbas nito ay 3 piso at 36, how much is this? 3.36. 3 pesos 36 ang bawas ng kada kilo ng LPG. Halos 37 pesos sa isang tangke ang mababawasan ng presyo. At 565 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene. Ibig sabihin, mas mababa ang gastos sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilya. Pero wala pang anunsyo kung magkakaroon din ng pagbawas o pagsuspindi sa excise tax sa diesel at gasolina. Pag-uusapan daw muli ito bukas ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Committee. Marami raw kasi kailangan isaalang-alang sa mga desisyong pagbabawas sa buwis sa petrolyo. Tulad na lang ng mga panawagang tanggalin ang value-added tax o VAT na 12% sa umiiral na presyo ng petrolyo. Lahat daw ng mga ito, masusing pinag-aaralan. If we take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. What we need is funding to help the entire society. Hindi pwedeng yun lang, titignan lang natin is the petroleum. Kasi sinasabi ng mga tao, bakit puro transport workers lang ang tinutulungan nyo? Paano kami? Bakit the other? We also have to take care of the other sectors. So with the additional funding that we will get from the VAT collections, yun ang gagamitin ngayon natin to provide. That fund will not exist if we remove the VAT on petroleum products alone. Tuloy ang pagsiguro ng Pangulo na sapat ang supply ng pagkain at produktong petrolyo, kasabay ng pagsabing patuloy ang pagharap ng pamamaraan para mapagaan ang bigat ng krisis sa langis ng pinagdaraanan ng bansa. Kaya nga raw niya ipinakitang malakas at malusog siya para hindi na dumagdag pa sa alalahanin ng bayan. At kasunod niyan, nag-jogging pa ang Pangulo, papasok sa kanyang opisina.
Vicky, kasabay ng Uplift Committee meeting bukas ay inaasahang sisimulan na rin ang paggulong o pag-rollout ng 10 pisong diskwento sa krudo para sa mga jeep at bus sa Metro Manila at sa susunod na araw naman sa Miyerkules ay magsisimula na rin ang service contracting sa pampublikong transportasyon. Vicky. Question, Ivan. Ano pa raw ba yung mga isinasaalang-alang pa bago magpasya ang Pangulo kung tatanggalin o yung babawasan ng excise tax sa diesel at gasolina? Vicky, kanina lamang may nakausap tayong source na umuupo dyan sa mga pagpupulong ng Uplift Committee na yan. At ang bottom line ika nga niya ay yung revenue impact. Kung ano magiging epekto ng pagbabawas sa anumang buwis, excise man yan o VAT, sa koleksyon ng gobyerno. Dahil ngayong mga panahon na ito, higit na kailangan ng gobyerno ang pondo, pero anumang pababawas sa buwis ay kabawasan niya sa pondo na ginagamit naman ng pamahalaan para tulungan ang mga sektor na pinakaapektado ng nangyayaring krisis na ito. Ang sabi niya rin, meron na raw desisyon ang Pangulo, ang pinag-uusapan na lamang ay yung aktual na mga numero. Dahil kailangan daw na pag-aralan pa ng, kumbaga, one last look, ika nga, para pag-aralan yung huling mga numero na ipipresenta ng Pangulo sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Ivan. Mayrina. Pansamantalang ginhawa rin pagkatapos ng magkakasunod na mega oil price hike ang ipatutupad na rollback sa presyo ng petrolyo bukas. Pero posibleng hindi rin niyang magtagal. Nakatutok si Maki Pulido. Kung sa mga nakaraang linggo, uso ang pila ng mga naghahabol magpakarga ng petrolyo tuwing Lunes. Ngayon, maraming tipid-tipid para mapaabot ang langis hanggang sa rollback na magsisimula bukas. Tiyak na yan matapos bumaba ang presyo ng langis sa world market noong nakaraang linggo nang magdeklara ng ceasefire si US President Donald Trump. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo ng rollback sa videong inilabas kagabi. Mahigit 20 pesos per liter ang bawas presyo sa diesel, mahigit 4 pesos sa gasoline at mahigit 8 pesos sa kerosene. Mas malaki pa nga ang rollback ng ilang oil companies. Pero meron ding 10 to 13 pesos lang ang projection tulad ng Insular Oil na nagsusupply ng langis sa ilang independent gasoline stations. Yung mga companies kasi, of course, they have their own computation, depende sa purchase period nila at saka sa negotiation nila with their suppliers. Maliit din ang rollback kumpara sa suma total ng iminahal ng langis simula nang magkagera sa Iran. Sa diesel halimbawa na ginagamit ng mga jeepney, nasa 48 pesos hanggang mahigit 65 lang ang kada litro ng diesel bago magkagera. Pumalo pa yan hanggang sa mahigit 164 pesos kada litro noong April 7. Kaya nakukulangan ang ilan sa mga nakausap namin. Hindi masaya po kasi parang ganun din naman. Parang ganun pa rin po. Tataas din po yung sa susunod. Hindi pa na sapat yan. Biruin mo triple na yung presyo. Sapat ba yung 10 piso? Walang mangyari dyan. 50 noon. Ngayong araw, bahagya pang tumaas ang bentahan ng langis sa world market dahil sa utos ni US President Donald Trump na haharangan ng US Navy ang Strait of Hormuz. Kaya posibleng muling magmahal ang langis sa susunod na linggo sa Pilipinas. Maaasahan natin na ang magiging reaksyon ng merkado dito ay magtataasan na naman ang presyo ng petrolyo. At nakikita na nga natin yan. Mas sumipa ang presyo ng diesel kumpara sa gasolina dahil nagka-shortage nito ng girahe ng Amerika at Israel ang Iran noong February 28. Lumaki yung cost niya because nawala ng supply. Mas mataas na siya ngayon kaysa sa gasolina. So nung medyo nagre-recover na po ngayon, nagkaroon ng pistock, siya rin po yung unang-unang rumorollback ng malaki. And then at the same time, nagkakaroon na po ng supplier na kahit papano may nag-o-offer na po sa Asia. Kaya medyo mas malaki-laki po yung nairo-rollback niya. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Siyam na opisyal ng Philippine National Police Academy ang iimbestigahan kaugnay ng hazing sa mahigit 20 nitong kadete na ginamitan pa ng muriatic acid. 3 sangkot na kadete naman ang arestado na. Nakatutok si June Veneracion. Third-degree burns na epekto ng isinaboy ng muriatic acid ang tinamo ng 22 4th class of freshman cadet ng Philippine National Police Academy o PNPA na biktima ng hazing. Ang may gawa umano ng torture, 3 3rd class o sophomore cadet. Inaresto at sinampahan na sila ng reklamong paglabag sa anti-hazing law. Just to
show you how gruesome it was. May isa doon, umabot hanggang kanyang anus at bumaba hanggang sa kanyang scrotum ang damage. Ganon kasama ang ginawa nila. Pero meron pang 4 na third class o sophomore cadet ang iniimbestigahan at malapit ang masampahan ng reklamo dahil umano sa pagiging co-conspirators. Base doon sa latest investigation ng CIDG, di umano ang nag-utos na nasabing mga third class ay mga second class cadets. Tingin ko may psychological problems yung tatlo eh. Walang arigluhan dito sa tatlong nahuli na to. I will make sure to the full extent of my capacity na yung tatlo ay will be charged doon sa anti-hazing law. Dahil sa command responsibility at lapses sa paghawak ng kaso, sabi ng PNP, tiyak na magkakaroon ng tanggalan sa pwesto sa Police Academy. April 3 nangyari ang hazing, pero tumagal pa raw ng 4 na araw bago naibigay sa PNP leadership ang buong report ng insidente. 9 na PNP official ang inaprubahan ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na isa ilalim sa pre-charge investigation. Kabilang ang director nito na si Major General Andre Dizon. So, as an effect, there will be a reshuffle or movement for the PNP organization, lalo-lalo na ang nandun ay 2-star. Okay? And another commandant that is 1-star, who are subject of the pre-charge investigation. Patuloy daw na sumasailalim sa medical at psychological treatment ang mga kadeteng biktima ng hazing. In this form of torture, this is the worst I've ever seen. How can you enforce the law if you break the law? Ang NAPOLCOM, ipinag-utos na ang malawak at institusyonal na pagbabago sa PNPA. Git ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan, kinakailangan ng mga hakbang upang masawata ang ugat at paglaganap ng kultura ng hazing. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Humingi ng paumanhin si DILG Secretary John Vic Remulla sa lalaking sinita at tiniketan dahil walang t-shirt habang naghahalo ng semento sa eskinita. Nakatutok si Darlene Kai. Ano gusto nyo? Mahimatay yung tao habang naghahalo? Sa sobrang init po, kailangan din po yun. Ang pag-alma na ito ni Aling Norieta Langkino matapos sitahin at pagmultahin ng kanyang asawang walang suot pang itaas habang naghahalo ng semento sa tapat ng kanilang bahay sa Mandaluyong, nakarating na kay DILG Secretary John Vic Remulla. Nagkamali po kami ron and I take full responsibility. I will make amends. Aminado si Remulla, hindi makatwiran ng nangyaring paninita sa asawa ni Aling Norieta na bahagi ng kanyang inilunsad na Safer Cities Initiative. Kaya naman, ako na po ang hingi ng paumanhin. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit, dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yun. sariwa pa raw sa alaala ni Mang Johnny ang takot na naramdaman niya nang palibutan siya ng mga pulis noon. Inalta presyon nga raw siya sa kaba. Nagpakaawa na ako dun sa nag-take it sa akin kung pwede, pagbigyan lang muna. Kasi hindi ko man alam yun na ano pala dito bawal maghubad sa iskinita Yung mga pulis nakapaligid sa akin, doon ako na-trauma Sa dami nilang mga SWAT sa mga pulis na sa likuran ko. Nakapang-itaas naman daw siyang damit noong una pero kalaunan ay hindi niya nakinaya ang tindi ng init. Sobra, pawis na basa na yung damit ko, pumasok ako doon. Naghubad, tamang-tama paglabas ko. Pagbukas ko dyan ng simento, maghahalo ako. Bigla man dumating yung mga pulis tsaka tanod. Dito mismo na huling naghahalo ng semento na walang pang-itaas sa damit si Tatay Johnny. Pero sabi niya hindi naman daw niya alam na bawal dahil bukod sa nasa tapat mismo ng kanilang bahay ay nasa looban pa ito. Sa katunayan, nandoon pa yung mismong kalsada. Ayon kay Remulla, magkakaroon sila ng command conference para linawin ang limitasyon ng pagpapatupad ng Safer Cities Plan na bukod sa pagsupil sa krimen ay layon ding ipatupad ang mga ordinansa. Pero tuloy daw ang pagpapatupad at pagpapalawak ng programa. Magkakaroon lang daw ng mas klarong guidelines tulad halimbawa ng pagbibigay konsiderasyon sa mga nagtatrabaho. Nagpasalamat ako kasi kahit papano
napansin niya yung mga mali or yung hindi tamang pagpapatupad dun sa batas na walang pang itaas. So, hindi naman ako against dun sa mga batas na bawal uminom sa kalsada. Tama naman po yun. Pero, dapat po, inano po niya talaga kung hanggang saan lang po yung walang suot. Inaalam pa ang eksaktong petsa ng pagbisita ni Remulla sa Barangay Addition Hills. Para sa GMA News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Bukod sa excise tax, gusto rin ng grupong Manibela na suspindihin muna ang VAT sa langis. Kaya muli silang magkakasa ng 3 araw na tigil pasada simula sa Miyerkules. Ang tugon ng palasyo sa pagtutok ni Salima Refran. 3 araw na nationwide na tigil pasada ang kinakasa mula Miyerkules, April 15 hanggang Biyernes, April 17 ng grupong Manibela. Nasaan ang gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. dito sa gitna ng krisis ng walang habas na pagtaas ng mga produktong petrolyo? Pinabayaan ninyo na magkamal ng salapi itong mga oil companies na ito. Git nila, wala nang ginagawa ang pamahalaan sa pahirap na dulot ng pagsirit ng presyo ng langis. Sinertify nyo as urgent ang pag-suspend sa excise tax na dapat kasama ang value-added tax. Pero tayo pinabayaan natin hanggang sa ngayon. Binigyan ka na ng kapangyarihan pero ayaw mo pang gamitin. Bakit po? Git pa ng grupo, dapat magbitiw na sa pwesto sina Energy Secretary Sharon Garin at Transportation Secretary Giovanni Lopez. Kalahating milyong mga pampublikong sasakyan raw ang lalahok sa tigil pasada, kasama na ang mga taxi, TNVS at motorcycle taxi. Ang transport strike magsisimula sa mismong araw ng paglulunsad ng service contracting program at kasunod ng rollback sa presyo ng diesel. Ang mga banay solution na inilalatag ninyo ay hindi talaga kapaki-pakinabang. Yung ayuda na pinagmamalaki ninyo ng 3 linggo, iilan lamang ang nakakuha. Ang Malacanang bumuelta sa balak na transport strike. Sa ating palagay, ang pag-hold ng transport strike ay hindi napapanahon sa ngayon. Hindi po ito makakatulong sa dinaranas po natin, dulot ng krisis sa Middle East. Ang kinakailangan po lamang talaga dito ay negosasyon, pag-uusap, pagtutulungan. May nilinaw ang palasyo patungkol sa VAT. Wala pong kapangyarihan ng Pangulo na mag-suspend ng VAT dahil wala pong batas sa ngayon na siya binibigyan ng kapangyarihan. So baka nagkakaroon po ng misconception at ngayon ay baka nakakarating sa mga sa transport sector, sa mga drivers, sa operators na sa isang click ay isususpend ang Pangulo ang VAT. Wala pong kapangyarihan sa ngayon ang Pangulo na mag-suspend or mag-reduce ng VAT dahil wala pong batas na siya binibigyan patungkol dito. Patuloy na kinukuha ng GMA News ang panig ni Garin at Lopez sa mga panawagang magbitiw na sila sa pwesto. Ang ibang mga transport group naman, sinabing hindi sila sasama sa tigil pasada. Ayaw na raw nila mandagdagan ng pahirap sa mga commuter. Hindi po lalahok sa anumang uri ng tigil pasada na gagawin ng ibang grupo. Nire-respeto natin yung anumang aktibidad ng ating mga kasama sa nabuhay. Dahil yung issue naman ay issue ng sektor at ng mamamayan. Yung alam ko yung panawagan din naman yung pagbasura sa Older Regulation Law, yung pagtanggal sa excise tax at saka sa VAT at yung kaget na pag-rollback ibalik doon sa 55 pesos yung presyo ng petrolyo. Samantala, ika-6 na araw na ng protest caravan ng mga magsasaka, mangingisda at manggagawa mula Batangas. Sa batasang pambansa sila nagkilos protesta. Panawagan po namin sa ngayon ay alisin ang VAT. Na sa gayon, ito yung matagal na nagpapahirap sa mga mamamayan. Lalong-lalo na sa aming mga mangisda. Dahil ang VAT, ito yung nagpapataw ng malaking buwis para sa langis. Sobra po. Dahil kasabay ng pagtaas ng langis, tumaas po ang mga pangunahing bilihin
yung pong mga gamit namin sa pagiging manggagawang bukid, sobra tumaas. Kitang-kita namin na walang kaseryosuhan ang gobyernong ito na lutasin ang saligang problema naming mga mahirap na mamamayan. Nagpapatuloy ang camp-out protest ng mga grupo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sanima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! 2 tulog na lang mapapanood na sa mga sinehan ang Gen Z horror film na Huwag Kang Titingin. Pero bago yan, samahan muna natin ang cast sa kanilang Black Carpet Premiere. Naroon para sa live chika si Aubrey Carampel. Aubrey! Iya, April pa lang pero Halloween feels na dito sa premiere night ng horror film na Huwag Kang Titingin. At kanina nga, isa-isa nang naglakad sa black carpet ang cast ng pelikula. Siyempre, nandito na sina Sofia Pablo, Alan Adsay, Shuvi Etrata, Marco Massa, Michael Sager, Charlie Fleming, Anthony Constantino, Sean Lucas, Josh Ford, and Kira Ballinger. At syempre, in attendance din ang ilang Sparkle stars, pati na ang ex-housemates ng PBB Celebrity Collab Edition para magbigay ng suporta sa kanilang fellow PBB housemates. Present din tonight ang ilang opisyal ng GMA Network na sina GMA Network Senior Vice President Annette Gozon Valdez, GMA Pictures Executive Vice President and Senior Vice President for Public Affairs Nessa Valdeleon at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Ang Huwag Kang Titingin ay collaboration ng GMA Pictures at Mentor Productions na direksyon ni Frasco Mortiz at story and screenplay by Ice de Guzman. At iya, ang cast excited na mapanood for the first time ang pelikula. At ito na nga, kasama ko sila. Ay, teka lang, kailangan ba mag-post ng ganyan? 3, go! Huwag Kang Titingin! April 15th in Cinema Station 1! Ayan na, iya. Kailan na ulit? April 15, Huwag Kang Titingin. Pero pwedeng-pwede nyong panoorin. Balik sa'yo, iya!